Sa huling mensahe ni Pangulong Donald Trump, pagkatapos kinumpirma ang tagumpay ng mga military ng Estados Unidos sa pagpapasabog sa 3 Iranian nuclear site, tumigil sandali ang presidente at ibinigay ang pandaigdigang anunsyo sa military na isang bagay na mas malalim na matapos magpasalamat sa militar at sa mga matataas na opisyal nito. Kanyang sinabi, "Sa partikular na gusto kong magpasalamat sa Diyos. Mahal ka namin o Panginoon. Mahal namin ang aming mga dakilang military. Protektahan niyo po sila. Pagpalain mo, Panginoon, ang gitnang silangan. Pagpalain mo rin ang Israel. At Panginoon, pagpalain mo ang Amerika." I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Ang huli niyang mga mensahe ay nagdala ng pagkagulat hindi lamang sa mundo ng politika, ngunit maging sa puso ng milyon-milyong manunood. Ito'y hindi lamang isang pampulitikang maneobra o isang tawag sa pagiging makabayan. Ito ay isang sandali na kung saan ang pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay kinikilala ang isang mas mataas na kapangyarihan sa gitna ng tumitinding pandaigdigang tunggalian, at ginawa niyang paalalahanan ang marami ng isang napakahalagang bagay na ang mundo ay nangangailangan ng Diyos. Ang pahayag na ito ni Trump ay dinaisik ng mga political analysts na lumabas sa mga network, mga pahayagan at social media. Ngunit kanilang nabigyang pansin ang basag na boses ni Donald Trump ng kanyang sasabihin sa kanyang huling mensahe na nagbigay pansin sa mga observers ng kanyang banggitin ang pangalan ng Diyos. Na nadama itong nakakaiba na hindi itong pangwakas na linya sa isang rally o isang seremonya na binanggit niya ang panawagang ito sa isang puok na pampublikong puok, pambansa at pangbuong mundo na umapila sa Diyos ng langit sa gitna ng isang crisis na maaring hindi maabot maisip. Ang mundo ay pigil hininga. Oo, si Donald Trump na humawak ng pinakamataas na katungkulan dito sa lupa, ngunit sa katapos-tapusan siya ay tao pa rin na katulad natin. Isang tao na humiling ng awa mula sa Diyos. Isang tao sa kabila ng kanyang posisyon ay walang idea kung ano ang hinaharap, na nagtataglay ng kawalang katiyakan. Tingnan mo na lang ang mga tao ng Israel na marami sa kanila ay naninirahan sa ilalim ng patuloy na banta ng panganib. Ang ilan ay napipilitang gumising ng 1, 2 o 3 beses sa isang gabi upang magmamadaling makahanap ng masisilungan mula sa mga dumarating na bomba, sa bawat ugong ng mga sirena bilang pagpapaalala sa mga parating na mga missiles na tumatama sa kanilang bansa, na sa kabuuan ng bansa ay nasa mataas na alerto pagkatapos na magbanta ang Iran sa na-i-activate ang sleeper cells sa United States. Ang mundo ay nasa tensyon, ang kapaligiran ay puno ng kapigatian, at ang mga tao kahit saan ay nasa gilid ng katotohanan na ang mundo ay nasa kaguluhan. Wala nang ibang paraan na mailalagay para dito ang mga pampulitikang tensyon, mga digmaan, mga natural na sakuna na kumukuha ng mga headlines, at ang mas malalim na ugat sa likod ng lahat na ito ay isang salita lamang: ang kasalanan. Ang ugat ng ating pandaigdigang kaguluhan, dibisyon, karahasan, takot at ang kawalan ng pag-asa ay ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang mga bansa ay bumangon laban sa mga bansa. Dahil sa kasalanan, maraming mga inosenteng buhay ang nawawala. Dahil sa kasalanan, kung bakit nakikita natin na maraming mga katiwalian. Ayon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang issue dito ay ang kasalanan. Hindi mapipigil ang digmaan, hindi mapipigil ang pagdanak ng dugo. Hindi tayo dito kailanman makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Ang problema ay hindi ang digmaan sa Iran o Israel o Amerika, kundi kung ano ang nasa puso ng tao. Ang politiko ay maaring bumalangkas ng mga kasunduan. Ang mga pinuno ng militar ay maaring magplano ng mga operasyon. Ang mga ekonomista ay maaring subukang patatagin ang mga merkado, ngunit wala sa kanila ang makakaharap sa kasalanan. Wala
wala sa kanila ang maaring kayang baguhin ang puso ng tao, kundi si Hesus Kristo lamang. Malinaw na sinasabi sa Biblia sa Isaiah 9:6 na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi natin maayos ang mundong ito kung wala ang lumikha nito. Hindi natin magagawang pagalingin ang mundo nang wala ang dakilang manggagamot. Hindi natin mahanap ang pangmatagalang kapayapaan kung wala ang tagap pagpapahupa ng bagyo. Sinasabi ng mga tao, kailangan natin ang diplomasya, kailangan namin ng karagdagang edukasyon, kailangan namin ng mas malakas na alyansa. Hindi. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Kailangan nating magpagtanto na kailangan natin si Jesus, hindi lamang sa mga panahon ng krisis, kundi sa bawat sandali ng ating mga buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay higit sa maabot ng pag-unawa ng tao, na mas malaki pa siya kaysa ating mga emosyon, mas mataas pa kaysa sa langit. Siya ang makapangyarihan na walang katulad. Bawat isa ay kailangan natin ang Diyos sa bawat segundo ng ating mga buhay. Ang ating paghinga ay kanyang itinataguyod. Ang bawat pagtibok ng ating puso ay regalo mula sa kanyang kamay. Kailangan natin siya kapag tayo bumabangon at kapag tayo ay nakahiga. Kailangan natin siya sa ating mga trabaho, sa bahay, sa kagalakan, maging sa kalungkutan, sa lakas at sa kahinaan. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kung wala siya ay walang buhay. Kung wala siya, mawawala tayo. Sinabi ni Jesus, kung wala ako, wala kang magagawa. Ibig sabihin, hindi mo kayang mabuhay na kahit sa isang sandali na wala ang Panginoong Hesukristo. Kaya bang tumibok ang iyong puso na wala ang Diyos? Ang katotohanan ay hindi. Tumawag ka sa Panginoong Diyos. Sa mga awit, Kabanata 50, talatang 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Ngayon, kailangan mong pagnilayan ang iyong mga prioridad. Kapag ikaw ay nasa karamdaman o problema, sino ang una mong tatawagan? Walang iba kundi ang Diyos. Anumang oras na naharap ka sa anumang mga hamon, ang iyong unang pakikipag-ugnayan ay dapat nasa Diyos. Nawawasak ang mundong ito dahil sinubukan itong mabuhay nang wala ang kanyang manlalalang, na kagaya ng isang sanga na sinusubukang mabubuhay na hindi nakakabit sa puno. Ito ay nalalanta at namamatay. Nasa simula pa lamang ay kasama ng tao ang Diyos na lumalakad sa hardin ng Eden, na kung saan tayo ay nabibilang sa pakikipag-isa sa Kanya. Ngunit ang kasalanan ang nagdulot ng pader sa pagitan natin at ng ating may lalang. At mula noon ay sinubukan ng sangkatauhang punan ang kawalan ng lahat na hindi kasama ang Diyos. Sa teknolohiya, sa mga relasyon, tagumpay, pera, entertainment, na kahit pa ang relihiyon ay walang kapangyarihan. Ang mga ito ay walang maibibigay na kasiyahan, walang kaligtasan, walang pagpapanumbalik, na tanging sa Diyos lamang matatagpuan. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng kahinaan, bagkus mula sa presensya ng Diyos sa panahon ng ating kahinaan. Maaring dumaan ka sa isang bagyo o maaring nakatayo ka sa katiwasayan, ngunit sa anumang panahon kailangan mo siya. Ang mga bundok ay maaring gumuho, ang lupa ay maaring mawasak, ang mga pamahalaan ay maaring bumagsak, ngunit ang Diyos ay mananatili. Hindi siya napapagod, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagbabago. Kailangan natin ang Diyos. Hindi paminsan-minsan, hindi panapanahon, hindi kapag mahirap lang tayo. Kailangan natin siya. Palaging nakasalalay ang bawat tibok ng ating puso sa Kanya. Ang bawat sandali ay regalo mula sa Kanya, at ang bawat hakbang ay pasulong ay dapat niyang pangunahan, dahil kung wala siya ay wala tayo. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kailangan natin si Jesus. Umiikot ang mundo at walang taong makapagliligtas sa atin maliban lamang sa kanyang banal na interbensyon. Ang bawat nawawasak na bansa ay umiiyak para sa kapayapaan. Bawat pamilya na napuno ng kalungkutan ay umiiyak
umiiyak para sa pag-asa. Bawat kaluluwang pasan ang kasalanan ay umiiyak para sa kapatawaran. Dinirinig ni Jesus ang bawat daing, ngunit naghihintay siya na tayo'y lumapit at tumawag sa Kanya. Sinasabi ng 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakubaba at dumadalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hinihiling sa atin ng Diyos na tumawag sa Kanya sa panahon ng ating mga problema. May matibay na pangako sa atin ang Diyos na ililigtas niya tayo. Kaibigan, nasa panganib ka ba? Nawawala ka ba at nag-iisa? Broken-hearted ka ba at bigo? Ito ang sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan at ililigtas kita. Kaibigan, sa huling mensahe ni Trump, nadarama niya anuman siya kamakapangyarihan dito sa mundo, tanging ang Diyos lang ang ating maaasahan at ang siyang tanging pag-asa. Si Jesucristo ang siyang kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga kasalanan dito sa mundo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito ang mensahe sa atin ngayon sa buong mundo. Isaiah 45:22, lumapit kayo sa akin para maligtas kayo, kayong lahat sa buong mundo, sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. Hanggang sa muli kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.